Yan. Narinig mo na ba ang tungkol sa bagong langit at bagong lupa? Yan. Pagka sinabi kong bagong langit at bagong lupa, ano ba yan? Baka marahil yung pong mga salitang yan ay foreign sa atin. Alam natin, siguro present na langit na hindi man natin nakikita yung spiritual level. Pero yung lupa, alam natin, itong mundo na ito, itong earth na ating ginagalawan. Ano ang mahalaga nating makita dyan? Alam niyo po, sa akin pong pag-aaral nito at pagbuo din, itong isang paraan ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Para po sa akin, ang isa po na mahalaga rin na ating pong maipaalam sa ating babahaginan ng gospel ay ano ba yung inaasahan natin na makakamta natin sa ating pagsampalataya kay Kristo. Ito ba ay katulad lang din ng ibang grupo ng reliyon na tayo nasisimba tuwing araw ng linggo o anumang araw? O meron po itong pinapangako na one day na yun po ang pinakadahilan din kaya tayo po iniligtas ng ating Panginoon. Okay? At yung pong tinatawag na bagong langit at bagong lupa ang kumakatawan noon. No? Dahil ito pong present nating langit o kalangitan at lupa ay po sa binasa ay mapaparang o mawawala. Yeah, so doon po sa kaisipan niyo na nagkakaroon po ba tayo ng ganoong pananaw na marahil tingin natin forever na itong ating mga tinatahanan na ito, kahit yung mga tinayo ng mga tao, ng mga buildings, kahit ang ating mga tahanan. Well, marahil makikita po natin na may iba pong sinasabi ang Biblia. Okay? Isang mabilis na paraan po, nais kong muling basahin po yung kahit 1 to 5 lamang. No? Yan, sabi nga po dyan sa verses 1 to 5, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. Sino po ang nagsasabi nito? Si John the Beloved. Yeah. Siya po yung pinakahuling nagtagal na apostol ng ating Panginoong Jesus dahil siya din ang pinakabata At ito po ay kanyang nasulat nung siya ay nasa sa exile sa island of Patmos sa panahon ng pine-persecute po ang mga Christian noon ng Roman Empire. So si Apostle John ito, matanda na rin po siya nung kanyang ito isulat at nasa exile na po siya. Sabi sa verse 2, at nakita ko ang bayang banal at ang bagong Jerusalem na nananaog mula sa langit, mula buhat sa Diyos. So, gamitin niyo po ang inyong imagination. No? Ang sinasabi niya, may nakita siyang bagong langit at bagong lupa sa kanyang pangitain po ito. Of course, vision po ito. No? Dahil ang langit at lupa ay nangawala na yung present na ito. Naparam na. So, yun po yung mga dinidescribe niya. Tapos may nakita siyang bayang banal o Holy City, the New Jerusalem, na nananaog, sabihin bumababa, buhat sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. So ang pinipicture po ay parang kasal. Di ba? So ito daw, bagong Jerusalem ay parang babaeng ikakasal. At siyempre, kanino siya ikakasal? So yun po ang ating makikita pa. At sabi, verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. So may sumisigaw, marahil po ay isang anghel. At yun nga po ang sinasabi, magkasama na ang Diyos at ang tao. Wow, di ba? Sa present natin kalagayan, hindi natin nakikita ang Diyos. Pero tinatawag din natin kasama natin ang Diyos. Pero parang mayroong gap sa maraming tao dahil hindi po lahat ng tao ay kumikilala sa Diyos. Pero at this time, at this point, at sinasabi, may mga kasama na ang Diyos dahil nag-tabernacle na magkasama. And then verse 4, ano po ang magiging katangian ng panahon ngayon? At verse 5, sabi doon, at papahilin niya o ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan
Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man. Mga bagay ng una ay naparam na. Ba? Kung ating mo pakakaisipan niyang panahong yan at yung lugar na yan ay sinasabi, tapos na ang hirap. Ba? Yung ating mga kasalukuyan dinaranas sa kapigabian, mga problema, kahit ng ating bansa sa iba't ibang paraan, mga kalamidad, mga pagkakasakit, mga sakit sa damdamin, dahil mga pagkakagalit, doon po ay wala na. Dahil sabi, papahili na ang luha sa bawat mata. Yan po yung katangian ng panahong yun na sinasabi ng pangitain ni Apostol Juan. And then verse 5, yun nga. At yung nakaluklok sa luklukan, sabi ng Diyos, ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ipinasulat ng Diyos, kagaya nga nito, sinulat ni Juan, dahil sinasabi ng Diyos ito ay faithful and true. It's been tiyak na mangyayari. Yan po ang salita ng ating Diyos. Ngayon, parang kung ako po'y kumuha lamang sa internet, isang parang nagpo-portray o picture ng sinasabi niya. Siguro nakita niyo na rin ito. Yan, yung tinatawag na New Jerusalem na bababa mula sa langit sa panahong yon. At siya na ang magiging tahanan ng Diyos at ng tao na kanyang mga tinubos. At dinescribe po doon sa mga binasa natin kanina, although hindi na natin babasahin, na halos puro ginto yung katangian ng bayang iyon. At ang mga may 12 na pintuan, na malaking pintuan, na bawat pintuan ay yari sa perlas. Yan. So, parang dinidipit, So, yan po ay parang cube. Dahil ang description po doon sa binasa kanina, ay para itong pare-pareho ang sukat ng length, width, at height. At ito daw po ay isang lungsod. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, gaano kalaki yan, lungsod na yan? Nung aking po tinignan, kung i-convert sa ating kilometro, yung dyan ay estadyo sa kanilang wika. Pero ayon po sa mga nagsasabi, ang ibig sabihin lang na noon, yung sukat na yan ay pumapatak almost 2,400 kilometers ang bawat bahagi. Gilid, yung sa kabilang side, and then yung pataas. Pare-pareho ng sukat. Para mas makakita pa natin, ano ibig sabihin ng 2,400 kilometers? Ang Pilipinas po, wala ang parehang sa hulo. Wala pang, mga 2,200 lang wala pa. So, kilometers, So, pagka ang Pilipinas po ay mataas pa yan, sa akin titingnan, kasya po ang 2 Pilipinas. At may mga tira pa kasi Pilipinas, pulo-pulo po yan, So, maaaring 3 Pilipinas ang laki. Gaano kalaki yun? Yan. Kaya sabi, sobrang laki po noong bahay na iyon. Kung literal nga na gano'n, ayon sa sinasabi sa Biblia. At ito po ang magiging tahanan na pangwalang hanggan. Ang Diyos kasama na ang mga tao. Minsan kinumpit ko, kung halimbawa, bawat tao ay isang hektarya, doon sa lugar na yun, ay umaabot po ng 600 million people. Mahigit ang kakasya doon, So parang ako tila, ang tao po ngayon sa mundo, 8 billion plus, Pero, isa hektarya yun Gawin mo kayang 100 square meter bawat tao. Billion din po ang laman noong lungsod na iyon. Yan po ay aking sarili lamang na kalkulasyon. Ngayon, ang nais ko pong bigyan ng diin dyan, ang tanong, ay tayo ba naman kaya, ikaw ba naman kaya ay makakasama dyan? Dyan sa lungsod na yan, sa panahon na yun, na makakapiling ang Diyos magpakailanman. Yun po ang pinakamahalagang dapat nating masagot na tanong. At sino ba ang mga makakasama dyan ng ating Diyos? Yan. Unawain ang mga kulay na naglalarawan ng napakahalagang mga katotohanan sa buhay. Una, anong kulay iyan? Kulay ginto. Pwede rin yelo, Pero ginto po ang nilalarawan yan.
Ang kulay ginto ay naglalarawan sa langit. So, isulat mo ninyo, langit. Dahil ang Diyos ay may inihahandang bagong langit at bagong lupa. Ayon po doon sa ating binasa sa verse 1. Ngayon, ano po ba yun? Ito ay lugar ng kabanalan at kaluwalhatian ng Diyos kasama ang mga tao kung saan ay wala ng paghihirap, wala ng kalungkutan, at wala ng kamatayan. So kung tayo po ay nag-aim ng isang lugar na parang total bliss, yan po yun. Yan po yung pinaka-masayang panahon at lugar ng buhay. Mayroon doong banal na lungsod. Yan. So, yung bumabaan mo. Ang bagong Jerusalem na ang lansangan ay lantay na ginto. So, bukod doon sa mga nabanggit ng mga iba't ibang jewels, yung mismong lansangan doon ay yari sa ginto. Sino po kaya sa inyo ang maraming ginto sa bahay? Siguro yung mga kwintas, mga arilios, ganyan. Yung iba, yung kanilang pustiso ay yari sa ginto. Okay. Aba, ay doon po ay tutungtungan lamang at mga lansangan daw ay yari sa ginto. Kaya yung mga mahalaga na bato, perlas dito sa mundo, doon ay pangkaraniwan lamang. Okay? So, natudoon na po ang lahat ng yaman pinagsama-sama. And then, ang tanong lamang ganito, gusto mo bang manirahan din sa lugar na iyon pagdating ng panahon? Sino po sa inyo? Opo, gusto ko dyan. Sa lugar na yan. Okay, Yan. Take note, ito po ay sinabi ng Diyos, na siyang tatahanan ng mga taong makakapiling niya. At sa totoo lang po, nais ng Diyos talaga na lahat ng tao na kanyang nilalang o nilikha ay makapiling niya. Pero alam niyo po, ang isang may malungkot lang na pangyayari. Bagamat nais ng Diyos na makapiling doon ang bawat tao, hindi lahat ay makakapasok sa banal na lungsod dahil sa kalagayan ng tao sa kasalanan. Yan po ang bad news. May good news dahil sa Diyos na tayong lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian dahil siya nga lumikha sa atin. Pero may nagka-problema po ang tao. Hindi lahat ay makakasama doon sa tahanan niya. Bakit? Dahil nagkasala po ang tao. At yan po ang pangalawang kulay. Ang kulay po niya, kulay itim. Ang kulay itim ay naglalarawan sa kasalanan. Ang kasalanan ay anumang paglabag sa utos ng Diyos. Kung yun pong narinig o alam ang 10 utos ng Diyos, yun po ang ating batayan ang tinatawag na kapag hindi natin nasusunod yun, kasalanan yun. At ang kasalanan pong yan, ang dahilan kaya hindi makakapasok doon sa bayan na yun, sa lungsod na yun, ang tao. Ngayon, ay sino bang tao ang hindi nagkasala? Ay sabi po sa Biblia, ang lahat ng tao ay nakagawa ng kasalanan at hindi karapat dapat sa langit sapagkat ang Diyos ay banal. Aba ay kung gano'n, wala palang karapat dapat doon. Walang makakasama, walang pwede pumasok sa lungsod dahil lahat ng tao ay nagkasala. Yun po ang deserving ng tao. Pero bakit namin sinabi may mga papasok? Yun po, meron tayong makikitang pag-asa. Ngayon, dahil ang deserving po ng taong makasalanan ay parusa sa impyerno at hindi makakapasok sa lungsod. Kaya sabi po doon sa verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, ang binabanggit po ng mga duwag ay yung ayaw manindigan para sa Diyos. Ayaw magpasakop sa Diyos, ayaw sa totoo, kundi yung makasarili lang buhay. Kaya duwag sila na manindigan sa tama. At marami pong tao ang ganyan. Maaaring matapang lang dahil sa physical na kalakasan sa mga kapangyarihan niya, pero duwag siya sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Mga hindi mananampalataya, hindi mga sumasampalataya sa Diyos.
mga manggagawa, yung may mga mangkukulam, yung pa mga gumagawa ng kadiliman, mga kasalanan. At iba pa, mga binanggit ito, mga mapakiapi, mga magnanakaw, mga gumagawa ng kasalanan. At sabi po doon, lahat ng sinungaling. Siguro, sabi natin, hindi pa ako pumapatay, hindi ako mangkukulam. Sino po kaya sa atin ang kahit kailan hindi pa nakapagsinungaling? Pamula nung tayo magkamunga. So, kumbaga parang lahat tayo ay deserving sa impyerno, kung ang pagbabatayan naman po ay ang ating mga nagagawa kasalanan. Yun po ay masamang balita. Pero, salamat po dahil gumawa ang Diyos. Ano ang solusyon sa problema ng tao sa kasalanan? Kasi kung walang gagawin solusyon ng Diyos, lahat po tayo mapapahamak sa impyerno. Pero dahil po gumawa ang Diyos ng paraan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang maligtas ang tao sa kapahamakan. So isulat po natin yan. Kapahamakan dulot ng kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesucristo. Yun po ang mabuting balita. Na kahit na tayong kasalan, gumawa po ng paraan ng Diyos dahil hindi natin kaya. Siya gumawa ng paraan upang tayo ay muli makabalik sa Kanya at yun po ay si Jesucristo. Ano pong kulay yan? Kulay pula. Na yung pula po ay kulay na naglalarawan kay Jesucristo. At ang sa dumanang na niyang dugo sa krus ng Kalbaryo. So, patungkol din po sa dugo ng Panginoon. Diba? Ang kulay ng dugo ay pula. Paano po? Bakit yun ang kanyang ginawa? Si Jesucristo, sino ba siya? Si Jesucristo, ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya po ang anak ng Diyos na nagkatawang tao. So, may anak pala Diyos. Akala ng iba, Diyos na iisa lang persona. Pero, ayon po sa Biblia, may tatlong persona ang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero iisa po ang Diyos. Dahil magkakasama sila sa iisang Diyos, pero tatlong persona. Parang hirap isipin, pero pwede po natin paniwalaan. Dahil yun po ang revelation ng Diyos. At yun po ang kalikasan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Ngayon, ano pa ba ang kanyang ginawa? Dahil sa kanyang pag-ibig, sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pag-ibig ni Jesus, siya ang umako sa kasalanan ng lahat ng tao, tumanggap ng parusa, namatay, nilibing at muling nabuhay para sa kaligtasan ng tao. Yun po ang kanyang ginawa. Siya na anak ng Diyos ang nagsakripisyo. Dahil hindi po natin, tayong tao ng makasalanan, kaya iligtas ang ating sarili sa kasalanan dahil makasalanan ka tayo at dapat sa ating parusa. Pero, ang Panginoong Jesus, siya po ay nagparito, nagkatawang tao, naging sanggol at sa takdang panahon, siya po ay ipinako sa krus. At inako niya ang ating kasalanan. Kaya siya po ay tinatawag ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya po ang Kordero na nasacrifice, namatay o pinatay. Dahil yun po ang parusa ng Diyos sa kasalanan ng kabayaran ng kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Naranasan po ng ating Panginoon Jesus ang mamatay. Bagamat hindi siya nagkasala. Tayo, inangkin niya o inako niya as if siya nagkasala doon sa mga ginawa natin. At dahil doon sa kanya po napabaling ang puot ng Ama ng Diyos para sa kasalanan. Siya ang pinarusahan mismo ng kanyang Ama to save us. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. At dahil doon, maaari na pong magkaroon ng pagkakataon ng tao na makabalik sa Diyos. Para po sa lahat ng tao, ang kanyang sakripisyo, hindi lang para sa iilan. Hindi po kagaya ng mga sinasabi ng iba na may pinili lang ang Diyos na sila lang ang pinagsakripisyuhan ng Panginoon Jesus. Hindi po ganun ang turo ng Biblia. Para po sa lahat, dahil para sa lahat ng tao, ang kanyang sakripisyo siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa kasalanan ng sanlibutan. Ibig sabihin ng sanlibutan po yung tao mga nagkasala. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
Sa sanglibutan, sa mga taong makasalanan, kahit nagkasala sila, iniibig pa rin ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Cristo. Upang kung sino man, ito po ang kondisyon lamang, sino man ay sa kanya'y sumampalataya, hindi mapapahamak. Hindi na mapapahamak sa impyerno, kundi magkakaroon ng buhay na wala na kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan. So, yun lamang po ang kailangan nyo. Kailangan ng tao na makilala si Jesus bilang tagapagligtas at tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay at matatanggap din niya ang buhay ng walang. Yun po ang tanong, paano nga matatanggap ng tao ang kaligtasan ito? Yung kaloob ng Diyos kung ginawa na naman pala ng Panginoon Jesus yung pagliligtas at siya lang ang may kakailangan makagawa noon. Maaari pong mapatawad ng Diyos ang tao at ililigtas sa parusa kung sasampalataya kay Yesu Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng buhay. Yun po. Ibig sabihin, may condition po. Hindi po automatic na maliligtas ang mga tao nagkasala dahil namatay na si Kristo. Para sa lahat po, yung kanyang handog na pagliligtas, pero yun lamang po tutugon ng pananalig o pananampalataya o pagpapasakop kay Kristo ang makatatanggap ng kaligtasan iyon. Yun po ang napakaliwanag na itinuturo ng Biblia. Kaya meron po tayong bahagi, yung mga taong nagkasala na magpasya. Kapag ka nalaman na yung mensahe ng pagliligtas ni Kristo, kailangan po ng tao magpakumbaba at kilalanin totoo, paniwalaan totoo ang ginawa ni Yesu Kristo at tanggapin siya sa kanyang buhay bilang tagapagligtas. Para din pong pagpapakasal yun, diba? Yung mga ikinasal na sa atin dito, bakit ba kayo naging tinawag na naging isa, naging asawa? Kasi tinanggap mo siya, diba? Bilang iyong asawa. Yung tanongin ka ng nagkasal sa inyo, tinatanggap mo ba babae ang lalaking ito? Ano sinagot mo? Opo. Dahil kung hindi opo, hindi matutuloy ang kasal. Diba? At ganoon din ang lalaki. Ganoon din po ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating tagapagligtas. Yun po ang relasyon naman. At tayo ang kanyang nililigtas. Pero para din kung pagtatanong yan, tinatanggap mo ba siya sa iyong buhay bilang sariling tagapagligtas at Panginoon na iyong buhay? Yun po ay kapasyahan din. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng kapasyahan, ng kalooban, ng kalayaan. Hindi po namimilit ang Diyos. Hindi po automatic na maliligtas ang sino mang pinili lang ng Diyos. Hindi po ganun ang tinuturo ng Biblia. Kundi doon sa ipinagkaloob sa ating kakayanan na pumili, either tanggapin natin at ibigan ng Diyos o tanggihan siya at kasuklaman ng Diyos. Dahil ayaw natin magpasakop. Yun po ang maaaring dalawa lamang na gawing kapasyahan ng tao patungkol kay Yesu Kristo. At nakakalungkot po dahil hanggang sa ngayon, marami pa rin ang tumatanggi kay Yesu Kristo. At marami ilan dyan inyong mga mahal sa buhay. Pero patuloy lang po natin ipanalangin kasi habang buhay sila, ay pwede po may pagkakataon pa na binibigay ang ating Diyos. So, ibig sabihin, yun nga po, nasa na po tayo, maaaring patawad ng Diyos, at yun po ay nangangahulugan, ito na po yung pag-ampat, ano pong kulay yan, na yung pong tugon ng Diyos sa ipinahayag, o tugon ng tao sa ipinahayag ng Diyos patungkol sa pagliligtas sa Kristo, ay kailangan tumugon ng tao ng pananampalataya. Ang kulay puti, puti, ay naglalarawan sa pananampalataya na nakapagliligtas. Yun, naglilid sa salvation. Pagka sinabi kong pananampalataya o faith o pananalig, sa totoo, lahat po ng tao nag-a-apply niyan araw-araw. Ginagamit yan. Kasi halimbawa, mga estudyante, bakit ka ba sasakay sa jeep? Lalo na kung wala ka sarili sasakyan. Kasi nagtitiwala ka, naniniwala ka na madadala ka nito sa eskwelahan, di ba? Kaya sasakay ka doon sa jeep na yun, magbayad ka, Ang sampalataya po ay ganoon. Sumampa ka at itinaya mo na ang iyong sarili. Dahil nagtitiwala ka. Sumampa ka at itinaya mo na. Kaya sampalataya,
Ganun din po ang sabihin ng pagsampalataya kay Jesus bilang tagapagligtas. Siya naman ang parang sasakyan natin patungo sa langit. Siya ang magdadala sa atin sa piling ng Diyos. Siya ang magliligtas. Dahil siya ang namatay para sa ating mga kasalanan. Yung po ang sabihin ng pananampalataya na kapagliligtas. Saving faith. Parang nagsasabi na susi. Di ba? Marami tayong susi pero maaaring isa lamang ang susi na tama para siya sasakyan, para umandar. Ganun din po. Hindi lahat po ng sinasabing pananampalataya ngayon ng tao ay magdadala sa kanila sa langit. Kasi marami sa mga tao ang sinasampalataya ang sarili nila, yung kanilang mga gagawa, yung kanilang kabutihan, kanilang kabaitan, yung kanilang pagsisimba. At dahil doon, ang kanilang kinikilalang tagapagligtas, sarili nila, hindi si Kristo. Ang pananampalataya po ay paglilipat ng tiwala kay Kristo mula sa dati nating mga pinagtitiwalaan. Kagaya na sabi ko dati tingin ko sarili ko, okay, binatilyo pa ay mabait ang tingin ko sarili ko. Kahit naman ngayon. Pero akala ko, yun na magdadala sa akin sa langit. Dahil hindi naman ako nagnanakaw, hindi pa naman ako nakukulong, hindi naman ako gumagawa ng sa kapwa, kasamaan. Parang, so inisip ko, baka naman ako papapasukin na sa langit. Pero mali po pala. Kasi nagkakasala pa rin ako. Alam ko, nakapagsinungaling ako. At walang kasinungaling kasalanan papasok sa piling ng Diyos sa langit. Kundi si Jesucristo lamang po ang dapat kong pagtiwalaan. Kaya po ako naligtas, inilipat ko. Nagpasya ako, kilalanin si Jesucristo. Siya lang pinagtiwalaan ko na aking tagapagligtas na magdadala sa akin sa piling ng Diyos sa langit. Maliwanag po ba yun? Yun po. Paglilipat ito ng tiwalaan mo. Yun po, pangalawa, ito ay pagtitiwala kay Jesucristo lamang para sa kapatawaran ng kasalanan at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon lang po tayo magkakaroon ng bagong buhay. And then, ito ay pagtanggap kay Jesucristo upang ikaw ay maging anak din ng Diyos. Yun. Na mangyayari po na magiging anak din tayo ng Diyos. Kapag nanampalataya tayo kay Kristo, dahil parang tayo aampunin ng Diyos. Di ba pagka inampon ngayon, sa batas ay tunay na anak na rin, kasama rin sa mga magmamana. Tama? So yun po. Ngayon ang tanong, nagpasya ka na bang tanggapin si Jesucristo sa iyong buhay? Tinanggap mo na ba siya na may pananampalataya? Kung hindi pa, ibig mo bang tanggapin siya ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya? Alam niyo po, noong ako ay 17 years old, doon ko ginawa yun. May nangunguna at sinabi, handa mo bang tanggapin si Jesus? Ako po ay sumunod sa panalangin. Inangkin kong sarili kong panalangin. Panginoon Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Dahil sa iyong mga salita, na-realize ko na ako pala ay mapaparusahan sa impyerno. Pero salamat po, dahil ikaw ang nagsakripisyo ng iyong buhay upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan. Kaya ako po ngayon, Panginoon Jesus, ay nagbubukas ng aking buhay sa iyo, ng aking puso. Tinatanggap kita na sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Tulungan mo po ako na mas makilala pa kita mula ngayon hanggang sa araw na kunin mo na ang aking buhay. Yun po, pinanalangin ko. Pamula po noon, nagkaroon po ng turn around ang aking buhay. Maraming mga pangyayari at hanggang humantong po ako sa nakakapagsalita sa iyo. Pero yun po ang pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay. Kaya kung kayo po ay hindi pa naranasan, hindi pa kayo nagpasya natanggapin si Jesucristo sa inyong buhay, ito po ang pagkakataon. Manalangin po kayo sa ating Panginoon. Adyan lang siya. Dahil siya po ay buhay magpakailanman. So, ang isang taong tumanggap kay Jesucristo ay isa ng bagong nilalang sa paningin ng Diyos at makakapiling sa kanyang banal na lungsod sa bagong langit at bagong lupa. Yun po ang magiging katiyakan, yun po ang entry natin para magkaroon tayo ng assurance na makakasama rin tayo doon sa bagong langit at bagong lupa. Kung ngayon, habang ikaw ay buhay pa, ay kinilala mo na si Kristo na iyong tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kasi alam niyo po, ang mga nakagiwian po, nakasanayan natin mga kababayan Pilipino, ay kasi naipasa sa kanila Hindi, pagka siguro, hindi man lang ako mapapunta sa langit, di baka ako ipagdadasal ng mga maiiwan ko, mga mahal sa buhay, baka ako mapupunta rin. Yun po ay hindi turo ng Biblia, ang salita ng Diyos. Yun po ay turo lamang ng tao. At yun po ay assumption lamang, palagay lang. At hindi po yun ang paraan na sinasabi ng salita ng Diyos.
para mapunta sa langit ang isang tao. Kailangan po, habang ngayon, nabubuhay pang tao, ay maganap na sa Kanya ang kaligtasan, ang pagtanggap kay Yesu Kristo. Hindi po pwede natin iasa sa ibang tao yung ating pagpunta sa langit na parang magpe-pray tayo. Pagka ganun, kawawa naman ng pinakahuling tao mamamatay. Walang magpe-pray sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Sabihin. Dahil hindi po yun ang paraan na sinabi ng Diyos. Ang tanging paraan sa Yesu Kristo na kailangan tanggapin ang isang tao bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. So, at yun po ang paraan para tayo makasama doon sa bagong langit at bagong lupa, sa bagong lungsod ng Jerusalem. And then lastly, ngayon, kung atin na pong natanggap si Yesu Kristo, ang tagapagligtas sa ating buhay, anong kulay yan? Kulay green. O kulay luntian o berde ay naglalarawan sa bagong buhay kay Yesu Kristo. The new life. Yung pong buhay na meron tayo ngayon. Yun ang buhay na tinanggap ko. 17 years old pa lang ako. Ngayon 50 plus na ako. Yung buhay na yun ay patuloy kong kagaya ng halaman, kailangang lumalago, tumatatag. Ang tumanggap kay Yesu Kristo ay katulad ng isang sanggol na kailangang alagaan upang lumago sa pananampalataya at maging matatag at tapat na disipulo ni Yesu Kristo. Yun din po ang paghahalik tulad. Sa isang tumanggap kay Kristo ay naging anak ng Diyos. Ay di parang naging sanggol. Diba? Parang baby pa. At kailangang alagaan. Kaya tinutulungan po natin yung mga bagong sumampalataya na patuloy na makilala ang Panginoong Hesus upang siya'y tumatag. Diba? Sa sanggol, pinapakain muna ng magulang, inaalagaan, nililinisan. Pero unti-unti ang lalaki. At eventually, matututunan na niya ang alagaan at pakainin ng kanyang sarili. Ganun po ang ating tinitingnan dyan sa bagong buhay kay Kristo. Yan. Ang mga pangunahing paraan ng paglago ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, regular na pananalangin sa Diyos, pakikisa sa kapwa mananampalataya, pagbabahagi ng ebanghelyo sa iba, at paglilingkod sa kaharian ng Diyos. Yan po. Yan po yung mga basic sa ating Christian life. Diyan iikot ngayon ang buhay natin. Kaya po tayo nagpupunta sa church, kaya tayo may mga fellowship, may mga pulong panalangin. Dahil po ang mga paraan natin ng paglago sa buhay natin ngayon kay Kristo. Ngayon, tanong, nasa sa atin pa rin po naman ang kapasyahan. Handa ka ba na maglaan ng oras upang matulungan ka ng kapwa mananampalataya sa paglago sa iyong bagong buhay kay Yesu Kristo? Yun, nung tayo pa makakilala sa Panginoon, mas lalo tayo nagkaroon ng kalayaang magpasya na may mga tama ng pagpipilian lalo. At isa po yan sa ating buhay kay Kristo. Nasa sa atin din po, kung mananampalataya tayo, kung talagang tayo lalago ng ayon sa ninanais ng Diyos, o tayo ay mananatili pa rin sa sanggol. Na kahit matagal na tayo mananampalataya, ang dali pa rin nating ika nga ay matisod. Masaktan. At hindi agad makapagpatawad sa kapwa. Marahil po, hindi tayo lumalago pa sa area na yun. So tayo po ay tinutulungan dapat ng ating Panginoon at ang bawat isa, nagtutulungan tayo para sa paglago na yan. Pero nasa sa atin po ang kapasyahan kasi. Kung tayo po magiging laan, willing, magbibigay tayo ng oras, ng lakas. Kaya nga po yung katangian ng isang mabuting disipulo, yung pong F-A-T, faithful, available, teachable. Faithful ka nga, pero lagi ka namang wala. Hindi rin. Laging absent din. Kailangan available din. Teachable, yung handang magpakorek sa kapwa mananampalataya, lalo na sa mga leader ng church. Dagdagan natin yon. Hindi lang fact. Gawin natin faith. Dati ko na pong na-share sa inyo. F-A-I. Initiative. Kailangan po may pagkukusa tayo na maglaan ang ating sarili, na maglingkod, na tumulong. At yung H ay maging humble tayo. Humility. Yun po yung mga katangian ng tunay na alagad na lalago talaga. Okay po? At yun po ay pananagutan natin una sa Diyos. Saka sa isa't isa. Handa ka ba? Ang pagkakaroon ng kaligtasan mula sa Diyos at paglilingkod, yung paglilingkod ko sa Kanya
habang nabubuhay ang pinakamahalagang pangyayari na maaaring maranasan ng sinumang tao. Purihin ang ating Diyos. Yan po ang pinakamahalagang pangyayari. Kasunod doon sa ating kaligtasan ay yung lumago tayo sa buhay Kristiyano at matulungan din ang ating kapwa na lumago din. Dahil sa buhay na yon, tayo po ay napapagtagumpayan natin ang ating pagiging makasarili. Yun po kasi yung dating buhay natin makasarili. Ang sarili ang nakaupo sa trono at siya gusto masunod. Hindi si Kristo. Pero nung si Kristo na tinanggap natin, dapat siya na yung nakaupo sa trono at siya na ang nasusunod sa ating buhay. Pero of course, tayo po ay unti-unti natututunan yan. Kailangan lang natin laging maging laan sa ating Panginoon. Amen po ba? Maliwanag po ba mga bagay na yan? Yan po ang maaari din natin ibahagi sa iba. Kaya ito po ang aking assignment sa inyo. Gamitin niyo po yan. Pwede niyo po Xerox o pwede po kayo humingi sa akin ng kopya para may kulay. Yung para mga sasagutan din ng inyong kausap. Kahit sa ganung paraan lang, inyo pong unti-unting banggitin, pabasahin, halingin lang kayo na pagbasa, hayaan niyo na po ang Panginoon ang mangusap sa Kanya. Yan po ang mensahe ng mabuting balita. Gamitin niyo po yan sa inyong mga mahal sa buhay, sa pamilya, and then mga kakilala, kapitbahay. Tayo po ay willing na mag-produce ng marami pang ganyan. Humingi po kayo sa akin para may record ko rin kung talaga bang kayo ay nakakapag-share. Yan po ang tungkol sa ating evangelism. Kasi yan po ang dapat tuloy-tuloy nating gawain, mga kapatid. Tayo may tinawag ng Panginoon Jesus para maging mga witnesses. And you shall be my witnesses. Sa kabila po ng ating mga kabisihan, trabaho, mga ginagawa, pangunahin din po natin gawain yan, mga kapatid. Hindi lamang po yung pandito sa mundo. Yan po ang dulot nito ay pang sunod na buhay, pang walang hanggan. Kumusta po tayo? Ginagampanan po ba natin na may katapatan at tawag sa atin ng Panginoon? Hindi lang po tayo tinawag para maligtas, kundi para makatulong sa iba na maligtas din. Dahil may ibang tumulong din sa atin, di ba? Kaya tayo naligtas. May nagbahagi din sa atin ng salita ng Diyos. Gawin din po natin yun para sa ating panahon, sa ating henerasyon, matagpuan tayong tapat na ating Panginoon. Huwag po natin hayaan mahadlangan ito ng ibang mga bagay. At huwag din mahadlangan ng gawa ng kaaway sa ating buhay. Para tayo po ay maging kalugod-lugod sa Diyos at pagharap natin sa Kanya, tatanggapin niya tayo at sabihin niya, welcome! Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Pumasok ka sa holy city ko at walang hanggang kasiyahan. Diba? Kagandang ganun ang magiging sa atin, bati sa atin ng Panginoon. Kaysa sa ang bati niya ay siya, ikaw nga naging anak ko rin, pasok ka na nga, hindi ka naman naglingkod pero pumasok ka na rin. Dahil hindi tayo naglingkod ng tapat. Diba? Ano naman ay hindi kayo? Kundi tayo ay may kagalakan haharap sa ating Panginoon. At may pagkakataon pa po tayo kasi buhay pa tayo. Amen po ba? Ngayon po ay hindi na sure ang buhay, may mga bigmaan, may mga kalamidad. Kaya gawin na po natin mula ngayon ang tunay na paglilingkod sa Diyos.